I couldn't be happier today kasi parang this gave me another motivation, you know, yung gigising ka sa umaga na meron kang nilook for. Capden fans! Napapasigaw ako dito mga sombreros at Capden fans, of course, sa saya at excitement. November 13, 2024 ang deadline at ang showing mga kasombreros ng Hello Love Again. Ayan ang title mga sombreros kasi di ba dati Hello Love Goodbye? Since matutuloy na ulit, Hello Love Again. O ayan, so unang spoiler alert mga kasombreros ha. Yung title ay hindi na Hello Love Goodbye kundi Hello Love Again. Sobrang excited ako. Marami ako mga detalye mga sombreros at impormasyong ibabahagi sa inyo Capden fans. Kung kaya tumutok lamang kayo dito lamang sa Kasombrero Channel, wag na kayo maglipat. Charong, di joke lang po. Kala mo talaga TV na hindi maglilipat ang channel. O, joke lang po yun mga sombreros. Pero unang-una po sa lahat ay nung ginanap yung 6 PM press conference ni na Ma'am Catherine ng buong cast ng Hello Love Goodbye Season 1 mga sombreros, no? Maliban syempre sa mga artista ay present lang doon sina Ma'am Catherine at saka si Sir Alden, of course sila Joros Gamboa at yung ibang artista wala po. Si Direk Cathy, si Ma'am Carmi at saka si Ma'am Hazel, natala talaga ang kanyang kumaga palayaw mga sombreros ay andon, no? Very important yung mga bosses mga sombreros. Pero ito na, no? Unang observation ko bago ako dadako sa ating pinaka punto or pinaka points mga sombreros at mga detalye na inaabangan ng lahat ay gusto kong magbigay ng aking obserbasyon, no, sa aura ng dalawang ito mga kasombreros. Grabe. Nakita mo unang-una sa lahat si Ma'am Cath, alam mo yung pagka iba yung aura niya, iba yung mas lalo siyang gumanda mga kasombreros. As in sobra yung kanyang level ng kanyang kagandahan, yung kanyang pagiging blooming mga kasombreros. Ibang level kasi morena siya, tapos yung ngipin, no, maganda naman siya actually mga kasombreros. Pero iba yung tingin ko. Ewan ko kung ako lang yung nakapansin dun sa live na press con ng new movie alert mga sombreros ng Star Cinema at saka GMA Pictures. Napakaganda at yung aurahan. Alam mo parang iba yung iba yung ano yung kilig at saka yung kumaga pa yung hindi ko mabanggit mga sombreros. Yung alam mo yung ano yung parang pitik, iba yung dating, iba yung aura, iba yung ano kumaga pa hindi siya tinikim. Iba yung kiliti at saka iba yung kumbaga pa talaga yung dating ng Capden mga sombreros kasi alam mong merong something sa kanilang dalawa. Tapos gagawin na nila yung movie na inaabangan talaga ng 5 years, ng almost 5 years mga sombreros. Grabe, sa live pa lang ilang minuto pa lang 35,000 agad nang nanonood mga sombreros. Hindi ko lang na screenshot pero ang dami, umabot ng 60,000. Hindi ko na po nasundan mga sombreros kasi busy ako sa pagsusulat ng mga detalye about nga doon sa Hello Love Again mga sombreros. So ito na, sisimulan na natin ha. Unang-una po sa lahat, sa hindi po nakakaalam at saka hindi nakapanood ng live,
5 years pala talaga yung, kumbaga pa, parang ginugol ni na Ma'am Carmi, yung isa sa mga writers ng Hello Love Goodbye na Hello Love Again na sequel, mga kasubreros. Kasi yung, kumbaga pa, yung isang boss niya doon, yung natapos na yung Hello Love Goodbye na shooting, yung dalawang relo na parang binili nila Alden at saka ni ano dun sa Hong Kong, sabi niya itatago. So itatago din kasi magagamit pa. So doon pa lang nag-isip na sila na meron talaga siyang part 2, mga kasubreros. So yun ang sabi ni Ma'am Carmi. So yun, no? So ito na nga. So sabi nga niya, naisip niya, parang sinabi sa kanya na mag-umpisa ka na magsulat. Tapos 2019 yun, di ba? Tapos here comes the pandemic ng 2020. Tapos ang dami nangyari. Pero yun, mga kasubreros, to cut the long pa-excitement short, mga kasubreros, ito na, Hello Love Again na magiging title. At saka spoiler alert din, mga kasubreros, kasi di ba 5 years talagang parang isa sa buhay nila yung nangyari in reality. Parang 5 years na yung nakalipas, tas magkita si sorry na agad mga kasubreros kasi nag-i-spoil ako dito. Parang magbabago yung feelings, yun ang aabangan, parang magbabago yung feelings ng characters na Ethan at Joy since 5 years na yung lumipas. Kumaga pa, may changes sa kanilang individualism. Parang gano'n na magiging takbo, mga sombreros. Ang reference natin dito, bago ako nag-abang dun sa presscon, nagbasa ako ng mga valid natin na mga bases, mga sombreros. Yung deadline.com na isang website na nag-release ng kanilang article May 18. So that was Saturday 10 p.m. mga kasambreros. So parang doon din binasi lahat ng, parang kumaga pa, isa rin siyang website ng na reliable na pinagbasehan din ng Star Cinema at saka ng Jimmy Pictures, mga kasambreros, bago yung mismong release ng presscon, mga kasambreros. So yun, no? O tapos ang pangalawa dito, so di ba una doon is 5 years talaga yung pagsusulat ng sequel, mga kasombreros. Tapos ang title, na-spoil ko na agad, no? Ang title is Hello Love Again. So from HLG to HLA, mga kasombreros. Tapos so may kwento ko lang din, no? Ang point number 3 natin dito ay so ang tanong dito, yung point number 3 natin, parang medyo question siya. Susundan ba ni Joy or susundan ba ni Ethan si Joy sa Canada, or magbabago ang isip ni Joy, tas babalik siya, tas magpapatayo na lang sila ng resto bar na plano ni Ethan. So yun yung parang magiging natin doon, parang hanging kwento or hanging story, mga sombreros, na aabangan natin sa November 13, 2024. Natatawa nga ako dito sa presscon nila kasi parang nape-pressure. Parang alam mo yung trabaho, yung diba sa kumpanya, pag merong deadline, merong binigay na petsa, ay talagang magkukumahog, no, na magsusunog ng kilay yung magtatrabaho nung diba pa dito ng task or assignment or project, mga kasombreros. Parang gano'n eh. Natatawa ko dun sa reaction ni Direk Cathy Garcia Sampana, mga sombreros. Tapos may mga nababasa akong comment doon, mga sombreros. Ewan kung agree na naman kayo, pinupush nila ang Dandria doon sa bagong characters sa HLA, mga sombreros. Si Sir Daniel Padilla at saka si Andrea, para pampasabog daw, at saka blockbuster talaga. Naabangan din ang lahat, mga sombreros, kung mabibit ng Kat Den ang Dongyan. Kasi nga diba yung Rewind, 900+ million ang kanilang income, na top 1 sa pagiging blockbuster, mga sombreros, highest grossing Filipino film of all time. So yun din yung isa sa mga inaabangan, mga sombreros. Maliban syempre sa monetizations, ay sabi nga doon yung learning ba na life lessons ng mga tao dun sa mismong story. Hindi lang pera, hindi lang, syempre kasama na yung mga sombreros, pero pinakamahalaga sa lahat yung mga OFW stories talaga na nangyayari sa totoong buhay, na nagko-connect siya, parang kumukonekta or nagiging way na nagiging connected ang mga Filipinos abroad dahil dun sa movie, mga sombreros. And sabi nga ni Kath at saka ni Alden at naging ng mga direktor at saka ni na Ma'am Annette Gozon, mga sombreros ng GMA, ay parang dream come true, kasi
never nila in-expect. At saka pati si Kat, no, pag tinatanong daw siya, sabi niya sa interview, pag tinatanong daw siya kung may part 2 ba, matutuloy ba yung part 2, ganyan. Sinasagot niya talaga, hindi niya alam. Hindi niya alam in a sense na talagang hindi niya alam. Hindi na parang iniiwasan nila yung tanong mga stars, pero hindi niya talaga alam. So yun, talagang grabe yung admiration ko kay Kat, physically at saka in terms of character mga sombreros, kasi di ba alam naman natin na sobrang bait ni Kat, at saka yung mukha niya talaga ay even though it's just a superficial material, pero inside and out kasi yung kanyang pagkatao mga sombreros. Tapos yun, no, another update pala ito mga sombreros, ha. Naging endorser ulit si Sir Alden ng Oxycure na isang derma product mga kasombreros against acne. So yun, Oxycure mga kasombreros. At saka nagkaroon siya ng meet and greet din po sa mga fans. At saka kadalasan mga senior citizens yung nandun mga kasombreros, kung nakita niyo sa video. At ang ating tula mga kasombreros sa vlog na ito ay pinamagatan nating Buong Mundo. 2024 November 13, ang sequel na may title na Hello Love Again. Buong mamamayang Pilipino, hindi lang dito sa bansa, kundi sa buong mundo. Star Cinema at GMA Pictures, nabulabog kami sa mga pasabog ninyo. Sana man lang, nagpaabiso kayo ng mas maaga-aga pa rito. Ngunit gayon pa man, pasasalamat ng Kathden fans ay nag-uumapaw sa puso. Tagos pa sa baga, atay, balikat at braso, bibig at nguso, dibdib at turso. Payat man o macho, nahook na sa sequel. Pag-aabang ng milyong-milyong masasabi nating Kathden acting skill ay very, very, very well. Ang blue whale ang pinakamalaking hayop sa buong mundo. Hello Love Goodbye, Hello Love Again ang title na bago. Pangalawang pinakamalaking hayop ang African elephant. Writers ay napakahusay, plus of course Direk Cathy Garcia Sampana. Giraffe na may longest neck ang pangatlo. Lahat ng abangers hindi nakatulog sa new movie alert pa lang, halos lahat na gulo na may dalang inlababo. Pang-apat sa biggest ang saltwater crocodile. Ang aura ng Kathden doon sa press conference ay sobrang killer to die. Southern elephant seal ay pang-anim sa listahan. Ikaw talaga, Kath, ay may pambihirang kagandahan. Colossal squid ang pang-pitong pinakamalaking hayop sa buong mundo. Support ng Kathden fans, ibubuhos natin ng todo-todo. Pang-walo naman ang whale shark sa pinakamalaki. Sa mga bashers at Negatron, wala kaming pake. Ika-siyam ang polar bear. Simple lang ang suot ni Kath, but when they talked, we loved to hear. Ika-sampu ang anaconda. Maiksing press conference na ginanap. Sabi namin, matutupad at natutupad na talaga ang pinakaasam na inaantay na pangarap. Ang reference natin dito ay Small Science Magazine. Markahan na ang inyong kalendaryo, November 13. At ang ating verses po mga smirers ay tugmang-tugma sa pangalan ni Joy. Kasi ang verses na ito ay about joy mga smirers, or kaligayahan, labis na galak or tuwa. Yan po mga smirers, malalim ang ating mas malalim po ang joy mga smirers sa pagiging happy or happiness. Kasi ang happiness, kasiyahan, parang medyo mababaw siya na kumbaga pa na level or category. Ang joy po ang mas malalim at mas mataas na level mga sombreros. Parang ganun siya mga sombreros. John 15:11. Sabi po dito, this is Jesus Christ speaking. These things I have spoken to you, that my, Jesus Christ, joy may remain in you, and that your joy may be full. Grabe mga sombreros. Yung mga sinasabi daw ni Jesus Christ, no? Although he was talking to his disciples and the people around him, ay referring din po ito sa ating mga tao in general. Kasi sinasabi niya, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you. Grabe, ang joy at kagalakan ng Diyos mga sombreros, iiwan niya sa atin. Tapos sabi pa niya, and that joy may be full.
hindi makukumpleto ang joy natin mga kasambreros kung wala ang joy na source natin na kay Lord Jesus or kay God mga kasambreros. Kasi yung joy natin may basis eh. Pag naging successful or kapag nakapasa ako, kapag malaki ang sahod ko, kapag marami akong nakukuha, material things, attentions, doon tayo nagiging magalak. Doon tayo nagiging labis-labis ang ating tuwa mga kasambreros. Doon tayo nagiging joyful. Pero kapag ang joy pala natin ay nakabase sa joy na meron sa Biblia, kasi spoken I have spoken to you. Sa mga salita na sinasabi ng Diyos sa atin sa Biblia, ay the best, yun pala yung kukumpleto mga sombreros, no? Kasi di ba may mga pelikula na you complete me, you are the one, you are the man, no? Tama naman yung mga sombreros. No? I'm not saying na kapag nagmamahal tayo sa tao or may kasiyahan tayo dahil nandyan siya, no, masaya tayo dahil nandyan siya, no, maligaya tayo at labis ang ating galak kapag nandyan ang taong to, nandyan ang pamilya ko, nandyan ang... So tama naman po yung mga sombreros kasi sila din ay instrumento ng Diyos para tayo din ay magkaroon ng kaligayahan, magkaroon ng joy sa ating buhay mga sombreros. Hindi si joy na si Katrina, yung joy mismo mga sombreros na nararamdaman natin. No? Pero yun po, no, instrumento din yung nanay natin, kapatid natin, yung ating jowa, yung ating mga anak, yung ating asawa, no? Sila po ay mga instrumento. Mga kumbaga pa representation ni Lord para maging masaya tayo sa ating buhay or maging maligaya tayo sa ating buhay, mga sirs, maging joyful tayo sa ating buhay. Pero ang pinaka-kumpleto talaga doon mga sirs ay ang joy na nagmumula kay God or kay Jesus Christ, mga sirs. Grabe, no? Alam niyo po, minsan nasi speechless po ako sa kabutihan at saka alam niyo sa satisfaction na naibibigay ng Diyos ng banal na salita niya mga sombreros. Kasi nga alam niyo iba I cannot explain it in just one sitting, in just one vlog, in just one setup, in just one venue, place or time. Mga kasombreros, the goodness of God is from everlasting to everlasting to everlasting. That is why I'm really encouraging you to, have time and read, love, and obey what's in the Bible. Kasi iba yung inner joy kumpara mo sa outer joy. Ayon, yung inner joy mga sombreros, yan yung kumbaga pa kahit wala ka niyan, nasasatisfy ka, may mga bagay na hindi mo makamtan, nasasatisfy ka pa rin. Pero still, you're doing hard work, you're still making things, ways, procedures, methods to accomplish your goals and your dreams in life mga sombreros. Hindi ko lang nasasabi na kapag wala ka, maging masaya ka na lang. Hindi naman ganun, no? Kung may pangarap ka, you have to work it out mga sombreros. Pero yung kumaga pa, yung inner joy kasi is something that this world cannot offer. Hindi mo makita sa mundong ito. Kumbaga pa, may happiness na mararanasan ka. Yes, they're temporary and they're just part of your being. Pero iba kasi yung inner joy. Yung outer joy naman, yun yung parang kung binibigyan ka ng atensyon, ng pera, ng materials, ng time, yun ang parang outer joy mga sombreros, which is kumbaga pa fleeting sa ating English vocabulary. Na hindi siya lasting mga kasombreros. Ang joy na to mga kasombreros, sabi ko na inner joy, kahit na ikaw lang mag-isa sa kwarto, you worship God, you sing to God, and you read His Word, nandun yung joy, nandun yung kalagalakan, nandun yung inner peace, inner happiness, inner joy, no, lahat ng kumbaga pa good attributes na gusto at ninanais ng taong makamtan mga sombreros ay na-fulfill. Yun yung ibig sabihin dito, nagiging full, nagiging complete, nagiging whole mga kasombreros, nagiging buo kapag meron tayong joy na nagmumula sa Diyos. Ang dami ko sabihin, tatlong verses lamang po ito. Next verse by Psalm 30 verse 5. Sabi po niya dito mga sombreros, for His anger is but for a moment. His anger mga sombreros kay Lord ito. His favor is for life. Grabe Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Grabe. Ang galit ng Diyos ay isang moment lang. Hindi siya nagtatagal mga kasombreros if we humble and we draw near to God. Okay, we humble ourselves to God. Sabi pa niya, His favor is for life. Ang kanyang pabor. Alam niyo mga sombreros, kapag hindi natin kilala ang Diyos, sasabihin mo lang na, ay baka magalit ang Diyos, baka magalit. Parang titinan mo siya as authority na walang pag-ibig.
Kasi yung favor niya, sabi dito, favor is for life. Kumbaga pa, yung disiplina niya, yung kanyang punishment, yung challenge, yung test sa ating buhay, temporary lang yan. Kumbaga pa, lilipas din yan. Pero ang kanyang favor, nako, iba kung magkaroon ng favor ang Diyos sa ating buhay, mga sombrero. Sinasabi ko sa inyo, ang favor niya is for life. Ibig sabihin, lifetime, nagtatagal. No? Sabi niya, weeping may endure for a night, but joy, sabi dito, comes in the morning. Grabe. Isang gabi lang ang ating ang ating tighati, ang ating dalamhati, ang ating kumbaga pa, ang ating dinadamdam, ang ating mga mapait na karanasan at problema at trial sa buhay, mga sombreros. Ang sabi niya dito, mga sombreros, ay hindi ibig sabihin na night yung isang gabi lang. Minsan yung night may represent 1 month, 2 months, minsan 1 year, no? Pero nandun nag-aantay ang joy sa umaga. And ang umaga na yan may represent yung moment na mismo ng breakthrough. Kasi di ba si Ma'am Cal, as I'm always saying na example, grabe yung weeping. Yung weeping, mga sombreros, yung grabing pighati, grabing pag-iyak. Parang higher level po siya ng crying. Yung weeping, yung parang may hikbi na iyak. Kumbaga pa may mas masakit na dulot, may mas masakit na reason ng pag-iyak mo, mga sombreros. That is why crying is kumbaga pa mas shallow, mas mababaw na level kumpara mo sa weeping. Ayun, kung namamatayan ka, for example, na heartbroken, ganon, mga sombreros, na weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Grabe, mga kasombreros. So yun na, no? Ang last verse po natin ay Psalm 16:11. Grabe, sabi niya, you will show me the path of life. This was King David saying, or saying to God na, you will show me the path of life, yung daan daw patungong buhay. In your presence is fullness of joy. So this is a verification or agreement doon sa sinabi ni Jesus Christ kanina na yung magiging full, magiging complete yung ating joy, yung ating kagalakan, yung ating ligaya kapag nandyan siya, no? Nandyan si Lord Jesus. Tapos mag-remain or manatili ang kanyang joy sa atin. Ganun yung mga sombreros, parang sa isang relasyon, no? Sa mag-asawa, sa mag-jowa, hindi mag-work out ang isang relasyon kapag isa lang yung nag-work or isa lang yung nag-effort, isa lang yung, kumbaga pa, hindi siya dual or mutual understanding. And nasabi rin niya ni Alden, sa isang relasyon dapat dalawa ang nag-effort, hindi babae lang o hindi lalaki lang. And that same goes with the joy. Grabe na, mga sombreros, no? Ang joy ni Lord Jesus ibibigay niya sa atin. Tapos pag nanatili ito, magiging kompleto ang ating joy. Grabe. Alam niyo po, I'm literally, kumbaga pa, flabbergasted. Sa English vocabulary po natin, yung flabbergasted, talagang you're shocked, you are kumbaga pa surprised na ganito pala, no? Grabe, dual, parang kumbaga pa dual sim, mutual understanding and joy, mga sombreros. Kumbaga pa may sa isang balde, tayo yung balde na parang timba na empty, walang laman. Sasalo ka dun sa joy ni Lord, tapos sasalo ka, tapos ano siya, mapupuno siya. Kapag mag-remain yun sa atin, mapupuno at makukumpleto ang joy na meron tayo. Yung empty pail or yung empty na timba, mga sombreros, ay tayo yun. Tapos sasalok tayo sa joy or sa source natin kay Jesus Christ or kay God, and then mapupuno yung joy natin at magiging kumpleto. Grabe, mga sombreros. Alam niyo po, sobrang nakaka-amaze at nakaka-satisfy, mga sombreros, ang gospel, ang word ni Lord. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Grabe. Yun lamang po, mga sombreros. Nawa po ay nagustuhan niyo po ang vlog na ito. Again, Kathden fans, maraming salamat po sa sumusubaybay, sa mga nakaka-appreciate ng ating simple, payak na poem, at saka yung ating word. Syempre, mga sombreros, yung ating salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay
at nagbibigay sa atin ng galak, ng joy mga kasombreros. Hindi lamang araw-araw kundi bawat segundo ng ating buhay, kasi ang ating hininga is a representation that God loves us every second of our lives. Ayun po, maraming salamat po ulit. We are praying na magiging blockbuster ulit ang Hello Love Again mga kasombreros. And I'm particularly thankful sa lahat po ng mga nag-exert ng effort na mag-comment, tapos magsasabi na kung saan sila, no, taga saan sila. And I'm thankful na maraming taga ibang bansa, no, taga Denmark, taga Singapore, taga Hong Kong, taga Korea, taga Japan, taga saan pa ba yun? Taga Germany, basta ang dami mga kasombreros. Maraming salamat po sa mga nagko-comment. Maraming salamat din po talaga sa mga sumusubaybay. And hindi natin sinasamba, hindi natin worship sina Ma'am Catherine at Ma'am Sir Alden mga kasombreros, but they're just examples of kumbaga may kabaitan, no, may mapagpakumbabang loob, at saka may tamang timing ang tamang pag-ibig mga kasombreros. So yun lamang po mga kasombreros, at see you sa next segment, see you sa next vlog. Bye bye po, bye bye po mga kasombreros, bye bye.